at pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin,
ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka.
sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Sama-sama tumalon, sama-sama tumalon, sama-sama sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Purihin pangalan
Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, "Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin." Amen? Sa hapon na to, Panginoon, kami ay nagpapasalamat at naniniwala, patuloy na naniniwala sa iyong katapatan, Panginoon. Tunay nga na walang hihigit pa sa iyo. Tunay nga na walang bagay na mahirap para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo.
habang panahon, wala kang katulad. Sa pong pinagpalang umaga po sa bawat isa at welcome po sa ating Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba, and we're back mga kapatid. Tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil naayos na po ang ating internet connection at tayo po ay nagbabalik po sa araw na ito, no? Para maglingkod sa Panginoon sa kabila po ng mga pagsubok sa linggong ito. Ay salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon po nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon. Sa lahat po na nakatutok na po sa ating live streaming dito po sa Facebook, maging sa YouTube channel po natin. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta at pagtutok. Huwag din po kakalimutan mga kapatid na i-like at i-follow ang ating official FB page ngayon pong umagang ito. No po, huwag kakalimutan i-like, i-follow ang ating official FB page, His Presence Church Cavite and Batangas. At huwag din po kakalimutan, kasabay po ng ating live streaming po na ito, ay tayo din po ay napapanood sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutang bisitahin ang ating YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga YouTube premiere, no po, yung mga video premiere po na pinapanood po natin doon. Lahat po ng mensahe natin every Sunday ay naka-upload po doon mga kapatid, at pwede nyo pong balik-balikan ang ating mga mensahe every Sunday. Kamusta po kayo mga kapatid? October 22, 2023, ika-4 na linggo sa buwan ng Oktubre. Naku, matatapos na agad ang October, kaya nagpapasalamat tayo sa Lord. Sa susunod na linggo ay huling linggo na po ng ating pong buwan ng Oktubre, at malapit na po ang ating pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Ayan, praise God. Kamusta po kayo lahat? At sa umaga pong ito mga kapatid ay tayo po ay medyo pipihit ng konti dahil po nais ko pong ipagpatuloy sa susunod na linggo yung ating pong series patungkol sa Book of Genesis, sa buhay po ni Abraham. At dahil po meron po tayong pastoral rotation, nais ko pong bigyan din po kayo ng konting pagbabago, no? Konting pihit lang konti sa ating pong mensahe, no po. And I want to share this to you about the ways the Holy Spirit helps you. No, may mga paraan ng Holy Spirit kung paano tayo tutulungan. At nais ko pong ibahagi yan sa inyo dahil
makabuluhan at napakalaki pong tinulong po ng mensaheng ito sa buhay po ng inyong lingkod. Kaya nais kong ibahagi po ito sa inyo ngayon pong umaga. Good morning po sa bawat isa. Sabi nga po ng good morning sa bawat isa sa atin na nakatutok po sa ating live broadcast. Binabati po natin lahat ng mga naririto na po. Salamat po. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayon pong umaga sa pamagitan po ng pag-click po ng share button dyan po sa tabi po ng comment box na po saan po tayo bumabati. Meron po dyang arrow. Pindutin nyo po dyan sa baba ng inyong screen. Banda po ata dito sa side na ito, no, sa dulo po nito ay makikita nyo po meron po dyan parang arrow button. Click nyo lang po yun para po maibahagi nyo po ang ating live broadcast sa iba't iba po natin mga kapatid, mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, maging sa ating Facebook profile. Nung po pwede nyo pong ma-share po ito sa mismong inyong tawag dito, timeline ba yan? Kung ano man ang tawag dyan. Okay? So pwede nyo po yung i-share po sa kanila. Okay? Huwag po kakalimutan again, i-like, i-follow ang ating FB page. Tapos, i-share mo na rin mga kapatid. Kung ikaw naman ay nasa YouTube channel nanonood, pwede nyo pong i-subscribe, i-hit ang notification bell, at i-like nyo na rin po at mag-comment po sa ating live chat po dito sa ating YouTube channel. Okay. Magandang umaga po sa lahat po ng mga naririto na po na napakaagang gumising para simula ng kanilang linggo sa Panginoon. At napaka-special po ng araw na ito dahil nagkaroon po tayo ng pastoral rotation at sa mga sandali pong ito ay nag-iikot po yung ating mga HPCI pastors para po makapag-speak naman po sa iba't iba mga HPCI churches dito po sa Pilipinas. At ganun din po mga kapatid, at nagpapasalamat tayo mamaya. Makita-kita po tayo dyan sa HPCI 5th Avenue, dyan po sa may Caloocan. Sama-sama po tayo dyan. No po mga kapatid, excited po ako. Alam niyo po ba, ng HPCI 5th Avenue, trivia lang, ang kauna-unahang church na akin pong sa HPC na nagkaroon po ako ng speaking engagement. No po, ang kauna-unahang pastoral rotation ko ay nasa 5th Avenue. Kaya, it's nice to be back, no po. Pangalawang beses na muli, no, sa loob ng maraming taon na almost 1 decade ay nakabalik din po dito sa HPC 5th Avenue. Hindi ko po alam kung bakit ganun katagal. Okay. So magkita-kita po tayo dyan. Mamaya din po, speaker po natin sa HPCI Batangas, no po, mamaya sa ating face-to-face, walang iba kundi ang ating pong Assistant National Director, Pastor Mar Diaz, ang ating G12 mentor, ang ating tatay, no po, ay mag-speak po. Siya po ang magbibigay, magdadala ng mensahe ng Panginoon mamaya dyan sa Lemery, Batangas. Kaya tutukan nyo po mga kapatid, suportahan natin ang mga gawain ng Panginoon. Maaari nyo rin po akong masubaybayan mamaya sa 5th Avenue. Bisitahin lamang po ang His Presence Church International 5th Avenue. Ayan. So mamaya po yan. Masusubaybayan nyo rin po ng live na live. Ayan. Praise God. Kamusta po kayong lahat mga kapatid sa mga online nating kapatiran na nandito po, na nanonood po sa atin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa iba't ibang panig ng Cavite, ng Batangas, at iba't ibang panig ng Pilipinas at buong mundo na naaabot po ng live broadcast. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa bawat isa sa atin. I hope you will enjoy the presence of the Lord. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon, kaya tayo po isusubaybay sa mensahe pong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Binabati po natin ang lahat po na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buwan na ito ng Oktubre. Happy birthday. Ganun din po, binabati rin po natin ang happy anniversary, wedding anniversary, ang lahat po ng mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Okay? Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin.
Umpisahan po natin ang gawain ng Panginoon sa pamagitan ng pagkakatiwala natin. No? Isusurrender natin ang pagkakataong ito sa ating banal na spirito na siyang kikilos, magtuturo, gagabay sa atin ngayon pong umagang ito. Let us all pray and ask the Holy Spirit to move His presence into our lives this morning. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming bumabati ng isang napakaganda at pinagpalang umaga sa inyo aming Ama. Salamat Ama dahil sa panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Damang-dama po namin ang iyo pong pagmamahal sa amin. Damang-dama po namin Lord yung iyong pagyakap sa amin. Sa pagpabibigay sa amin ng panibagong buhay na kung saan ipinaparamdam mo sa amin, Panginoon, ang panibagong pagkakataon na kami po iyong magamit, na kami po inyong matulungan, mabago ang aming mga pananaw, mabago ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Kaya Lord, sobrang blessed na blessed kami sa iyong walang sawang paggabay sa amin, pagpapala, sa iyong biyaya na lagi mong ipinaparanas sa amin. Maraming salamat po, aming Ama. Patuloy muli, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gawain po ng pananambahan ngayon pong araw ng linggo. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin na lumapit sa iyong presensya. Samahan mo kami, Panginoon, at bigyan ng puso na handang magpaturo, magpatuwid at patuloy na maparanas ang pagpapala at yaman ng iyong mga salita sa aming buhay. Ang pagbabagong ikaw lamang, O Diyos, aming Ama, ang kayang gumawa sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin para mas lalo po naming makita ang mga paraan para kami po'y mas lalong mapalapit, lumago, sa aming relasyon sa iyo, aming Panginoong Hesukristo. Makita po namin at mas makilala pa namin si Jesus sa aming buhay sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na aming Diyos. Maraming salamat po, our dear Holy Spirit, for always being with us, for always guiding us, for always giving us a very a new opportunity, a chance to live, a chance to change, Lord God, yung aming mindset sa aming buhay, lalo na sa paglilingkod namin sa iyo. Kaya Lord, sama-sama po kaming lumalapit sa iyo at nagsusumamo, nagpapakababa sa lahat ng aming mga karumihan, sa lahat ng aming mga kasalanan na nagagawa sa araw-araw. Alam namin, Lord, nakikita mo yon at ikaw ang nakakasiyasat ng pinakamalalim sa aming mga puso, sa mga bagay na aming inililihim, mga bagay na hindi naman lingid sa iyo at hindi naman lihim, o kaya mga bagay na kasalanan na hindi po namin nagagawa at nasusunod ang iyong kalooban. Humingi po kami ng pagpapatawad, na nagsisisi kami, Lord God. Tulungan mo kami na aming banal na Espiritu na mabago ang aming mga buhay at masunod po namin ang iyong kalooban. Maraming salamat, aming Ama. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ng pananambahan. Continue to bless us, continue to inspire us, continue to teach us, to mold us, Lord God, completely sa pamagitan po ng aming pong paglapit sa iyo, aming banal na Espiritu. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas lalo kaming ma-in-love sa iyong presensya, ma-in-love na talagang masunod ang iyong kalooban, ang iyong mga salita, at patuloy na magbigay po sa amin ng hamon upang ang buhay namin ay patuloy mong magamit ayon sa iyong kaluwalhatian. Patuloy namin pinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. Let your power, our dear Holy Spirit, let your anointing of wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, ang maranasan namin sa umagang ito. At continue, Lord, to make us talagang holy and complete through Christ Jesus, Lord God. Mas lalo naming maluwalhati si Kristo habang kami po'y nakikinig ng iyo pong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy ang aming pagbabalik sa iyo ng parangal, pasasalamat. Ganon din, Panginoon, maraming salamat dahil
ang iyong lingkod ay muli ay gagamitin mo, Panginoong, maging tagapagsalita mo. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. Kayo po mangusap, kayo po magpastor, aming banal na spirito, kayo po magturo, kayo po ang gumabay, kayo po ang tumulong sa amin na mas lalo po kaming mapalapit sa iyo, Panginoon, matapos po naming pakinggan ang iyo pong mensahe sa amin ngayong pong umagang ito. Even, Lord, to all HPCI churches, Lord God, na may pastoral rotation, we pray, Lord, that let your power and anointing be upon them, Lord, be upon your servants, O God, na magdadala po ng mensahe mo, Panginoon, sa bawat churches ng HPCI, even sa mga body of Christ na naririto at sabay-sabay, Panginoon, na nakikinig sa mensaheng ibinagkakaloob mo sa iyong iglesia. Maraming salamat po, Panginoon. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus Christ's name by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome po kayo sa ating Sunday Worship Cell Celebration, Bahay Pagsamba. At welcome po kayo sa pamilya ng His Presence Church Cavite and Batangas. Saan man po kayong panig ng Pilipinas, ng mundo, na naabot po ng ating live broadcast, maraming salamat po at welcome po kayo. Lalo na po sa ating mga first-timers, welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong pong umaga. Gaya nga po ng aking nabanggit, mga kapatid, tayo po ay medyo pipihit ng kaunti, no po? At next week po, next Sunday, sa biyaya ng Panginoon ay maipagpapatuloy po natin ang series po natin sa Book of Genesis. Nasa Genesis chapter 15 na po tayo, kaya abangan nyo po yan. Napakagandang mensahe at alam ko marami po kayong matututunan sa Panginoon. Marami tayong matututunan sa Word of God sa pamagitan po ng ating pagsisiri sa buhay po ng lingkod ng Diyos sa si Abraham. Okay, sama-sama po tayong makinig ng salita ng Panginoon, makinig sa banal na Espiritu as He speaks to us about the ways the Holy Spirit will help us to grow talaga, lalo na para magkaroon ng intimate relationship sa Panginoon ang bawat isa sa atin. Okay, so tuloy na po tayo. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, napakahirap na maunawaan, very crucial po na maintindihan ang role ng Holy Spirit sa buhay natin. Bakit ko sinabing very crucial? Kasi marami pong tao, ang tingin po sa Holy Spirit ay isang malayong konsepto, malayong parang ang tingin po sa Holy Spirit ay isang superhero, isang puwersa, isang bagay na na-create ng ating ng mga ninuno. Hindi po ganoon no? Hindi po ganoon ang Holy Spirit, hindi po ganoon ang konsepto ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay persona ng Diyos na kung saan siya po'y buhay, siya po'y kumikilos, siya po'y nakakaramdam, may emosyon na kung saan katulad natin bilang tao ay nararamdaman niya ang nararamdaman natin. No po? Because the Holy Spirit is active. He is active. Kumikilos po siya. Ang Holy Spirit noon at ngayon ay isa. And yung Holy Spirit na meron tayo ngayon, ang Holy Spirit na nararanasan natin ngayon, ay nagnanais na ma-involve sa paglakad natin sa Panginoon araw-araw. No? The Holy Spirit is active and He wants to be involved in our daily walk in Christ, in God. No? At isa po sa dahilan kung bakit kung gustong ibahagi ito po'y nabasa ko sa Host the Holy Spirit ni Pastor Vlad Shabuk, no po. And I want to share this very, very amazing truth about the Holy Spirit, no, na talagang nagbigay sa akin na magising, ma-awaken sa aking spiritual life. And here are some amazing ways, no, that the Holy Spirit desires to help you
no? Paano ba tayo matutulungan ng Holy Spirit? Ang gusto ng Holy Spirit, lumago tayo. Yan ang kanyang desire. Number one desire ng Holy Spirit, mag-grow tayo sa knowledge and wisdom, sa grace ng ating Panginoong Hesukristo. And the Holy Spirit's desires to support us, no? Not just to help us, no? Hindi lang para tulungan tayo mag-grow, kundi tulungan din tayo na suportahan tayo to draw us closer to Jesus Christ. Yun po ang main desire ng Holy Spirit. And that's why pag-aaralan po natin ang mga ways, no, ng Holy Spirit to help us. Okay? So meron po tayong 10 na ways ng Holy Spirit para tayo po ay matulungan to grow, to support, and to draw closer to Jesus. Number 1, the Holy Spirit desires to make us holy. No? The Holy Spirit makes us holy. No? Ang desire ng Holy Spirit is to make you holy through a process called sanctification. So sabi po ng Bible, tingnan natin ang sinasabi ng Word of God. 2 Thessalonica 2:13. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon. At nararapat lang kaming magpasalamat dahil noong una pa man ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamagitan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo. Take note of that word. Ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin. Hindi lang tayo pinili ng Diyos na maligtas, kundi ang Holy Spirit po ang nagpapabanal sa atin. No? Holy Spirit desires to make us holy through the process called sanctification at sa pamagitan ng pananampalataya nyo sa katotohanan. So, pag inalaw natin ang Holy Spirit, siya po ang gumagawa sa ating buhay para tayo ay maging banal. Siya po ang nagpapabanal sa atin. Hindi po tayo ang nagpapabanal sa ating sarili. Ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin. Amen? At sa pamagitan ng pananampalataya natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Holy Spirit, kapag inalaw natin ang Holy Spirit na mag-work sa buhay natin, tayo po'y nagiging katulad ng mas lalo tayong nagiging katulad ni Jesus, which is the ultimate goal for all of us ng Holy Spirit, to make you Christ-like attitude, Christ-likeness, no? Gusto ng Lord na maintindihan natin na kahit anong gawin nating pagpapabanal sa ating sarili ay hindi natin kayang gawin dahil hindi naman natin trabaho yon. Ang trabaho natin ay lumapit sa banal na Espiritu, i-allow ang Holy Spirit na kumilos sa ating buhay para mas maging katulad tayo ni Kristo, at dahil siya ay nagpapabanal sa atin. At yan ang desire ng Holy Spirit sa atin to make us holy. Again, siya po ang nagpapabanal. Ang Holy Spirit, tinutulungan po tayo na maging holy, maging ganap, maging perpekto. So kaya tayo nagiging holy not just because of our good works, not just because of our good efforts. It's because of Jesus Christ, no? And because of the Holy Spirit. Kaya tayo nagiging katulad ni Jesus because the Holy Spirit is active. No? Kapag inayaan mong ma-involve ang Holy Spirit on your daily walk in Christ, makikita mo, talagang magugulat ka. Yung life mo, nakikita na yung holiness of Jesus. Bakit? Because of the Holy Spirit. Amen? So, we have to allow Him to work. Okay? Ang Holy Spirit, dapat i-allow mo dahil siya ang kasama natin. Siya ang nananahan sa ating buhay. So, you have to allow Him to work in our lives. Hindi siya kikilo sa buhay mo hanggat hindi mo siya pinahihintulutang kumilo sa buhay mo. Hindi ka magiging katulad ni Jesus hanggat hindi mo pinahihintulutan ng Holy Spirit to work in your lives.
No, hindi niya magagawa yung ultimate goal niya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, if we will not allow the Holy Spirit to work in our lives. Again, we experience sanctification by the Holy Spirit. Okay? We will experience that, sanctification, yung pagiging banal sa pamagitan ng banal na Espiritu. Lamang. Okay? So, number 2. Pangalawa, una, the Holy Spirit makes us holy. No? Pangalawa, He creates a Christ-like attitude within you. Ang Holy Spirit will create a Christ-like attitude within you. Ito maganda mga kapatid. Ang Holy Spirit ay hindi lang nagki-create ng nagbibigay sa atin ng holiness, no? To become more like Jesus, but He creates a Christ-like attitude within us. So the Holy Spirit works in us to produce the fruits of the Spirit. The fruits of the Spirit, such as love, joy, and peace, na sinasabi sa Galatians 5:22-23. Basahin natin. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So mga kapatid, mapapansin natin, hindi po tayo ang nagpo-produce nito. Ang nagpo-produce po sa buhay natin ng bungang dapat nakikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay? So, paano tayo nagkakaroon ng bunga na katulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis? Ang lahat ng ito, mga kapatid, ang lahat ng fruits of the Spirit na ito ay dapat nakikita sa buhay natin kung i-allow natin siya to create a Christ-like attitude within us. Magtataka tayo dati-rati, mga kapatid, nung wala pa tayo sa Panginoon at di pa malalim yung ating relasyon sa Kanya. Yung ating pagmamahal, una sa ating pamilya, una sa ating Panginoon, pangalawa sa ating pamilya, no po, pangatlo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, no po. Makikita natin dati, wala ka naman pakialam eh. Hindi ka nga marunong magmahal, matigas nga ang puso mo eh, di ba? Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mapapansin natin natututo tayong magmahal. Matututo tayong mapuno ng kagalakan, ng pag-ibig, kagalakan sa gitna ng maraming pagsubok na binabato sa atin ng mundo. No po? Kasi habang tayo nabubuhay, sinasabi nga ni Pablo, di ba? Na talagang sa Panginoon tayo kukuha ng kagalakan. Tama? Ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ng kagalakan. Lahat po yan, yung pag-ibig, kagalakan, sa gitna ng mga pagsubok. Maging sa James, makikita natin, di ba? Magalak ka sa gitna, magalak ka kapag ikay dumaranas sa mga pagsubok. Paano ka magiging payapa sa gitna ng kaguluhan? Nagugulat ka ngayon na nasa Panginoon ka, kahit na anong mangyari, payapa ka. Kahit anong mga pagsubok ang dumadaan, ang Diyos, binibigyan ka ng kapayapaan. Lalo na po itong salitang pagtitiis. Dati-rati, wala kang pagtitiis. Ngayon, meron ka ng pagtitiis, nagtitiis ka na, hindi mo agad sinasabi yung mga bagay na hindi masakit. Ngayon, may pigil na sa iyong sarili, marunong ka na magtiis, no? Nagiging mabuti ka na, nagkakaroon ka ng kagandahan loob, nagiging tapat. Lalo na po itong pinakasumunod sa verse 23, yung kahinahunan. Dati wala naman tayo niyan, pero thanks to the Holy Spirit, magugulat ka, yung bunga nito ay nakikita natin, pagpipigil sa sarili. Napakahirap pigilan at maging mahinahon sa gitna ng mga taong sa pangyayaring lagi tayong inilulugmok sa problema, no?
So yung kahinahunan at pagpipigil sa sarili, kaya mo nagagawa yan, hindi dahil sa masyado kang malago na, matagal ka ng Kristiyano. Hindi, nasa Panginoon po yan. So mga kapatid, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Kasi ang buhay po, babatuhin lang tayo ng babatuhin ng mga pagsubok sa ating journey. And naniniwala ako that we can't always control what happens to us. Hindi natin kontrolado ang mangyayari sa atin bukas. Hindi natin kontrolado ang mga ibabato sa atin ng mga tao. But with this, sa mensaheng ito, matuturuan tayo ng Lord na sa bagamat maraming binabato sa atin na pagsubok ang mundong ito at di natin kontrolado kung anong mangyayari sa atin, sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, makokontrol natin how we are going to respond to this challenge, ng mga challenges sa buhay. Kasi dati wala ka namang control eh. Ngayon nakokontrol mo na. Dati may sabihin lang hindi maganda sa iyo, talagang lalaban ka, susugod ka, magsasalita ka. Ngayon, tinutulungan ka ng Holy Spirit how you are going to respond to it. No, katulad sa life ni Abraham, sa susunod dating pag-topic doon sa life of Abraham, makikita natin mga kapatid, tinitingnan din ng Diyos papaano nagre-respond si Abraham every time na nagsasalita ang Diyos sa kanya. So napakahalaga po nun. No? Ngayon nakokontrol natin kung ano yung gusto nating sabihin, gusto nating gawin, anong respond natin, anong action natin. And thanks to the help of the Holy Spirit. Dahil yung Christ-likeness, yung pagiging katulad ng ugali ni Jesus, unti-unti nade-develop ng Holy Spirit sa buhay natin. Okay? Number 3, He strengthens your inner man. Yung kaloob-looban natin. Ang nagpapalakas ng ating loob ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. The Holy Spirit strengthens your inner man, giving you the resilience to serve God effectively. Efeso 3:16, ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang spiritual niyong pamumuhay sa pamagitan ng kanyang spirito. So yung pagpapalakas sa ating spiritual na pamumuhay ay ang Holy Spirit po ang gumagawa niyan. No? Minsan pinanghihinaan tayo ng loob sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok na dumarating, minsan gusto na lang nating sumuko, gusto na nating bumigay. At salamat sa Panginoon, salamat sa banal na Espiritu, dahil natututo tayong kumapit sa mga pangako ng Diyos, kumapit kay Kristo, na siyang sa ginawa ni Kristo para sa ating buhay. Kumakapit tayo at naniniwala tayo na ang Holy Spirit, yung kanyang kapangyarihan, na kung saan siya ang magpapalakas sa ating spiritual. Malinaw po sinasabi dyan, no? Ang panalangin niya na ang kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang spiritual nating pamumuhay sa pamagitan ng kanyang spirito. So, hindi tayo pwedeng magpadala sa ating sariling emosyon, hindi tayo pwedeng magpadala sa ating mga damdamin, no? Dapat tayo ang nagsasalita sa ating kaluluwa, sa ating kaloob-looban. Bakit? Dapat malakas yung inner man natin, yung inner soul sa buhay natin. At lalakas lang yung inner soul sa buhay natin kung ang Holy Spirit ang magpapalakas sa atin. Kasi anytime na dumating ang pagsubok, anytime na may mag-discourage sa atin, you will begin to speak to your soul and you will direct your soul instead of allowing your soul to direct you into that problem. Ngayon marunong ka na mag-handle ng iyong emotions. And that is because of the strength of the Holy Spirit. Dati kapag mayroong ganito, panic ka na, na-anxiety ka na, nade-depress ka agad, nade-discourage ka agad.
And we thank the Holy Spirit dahil siya ang tumutulong sa atin. The mere fact na talagang minsan di natin makayanan, and thanks to the Holy Spirit kasi tinuturuan niya tayo magtiwala sa Kanya. Siya talaga ang nagpapalakas, mga kapatid. Sa aming mga naglilingkod sa Panginoon, lalo na't Pastors Appreciation Month, marami mga pastors at karamihan ng mga pastors ay sumusuko sa hirap ng paglilingkod. Sa hirap ng paglilingkod, hindi mo masisisi na sila'y bumigay, na maraming bumigay at kami ay bumigay. Pero salamat dahil ang Holy Spirit ay laging nandyan para kami palakasin. Ang pastor ay tao rin, nasasaktan, nahihirapan, napapagod, nalulungkot, natutuwa, nagagalak, no? Nasasaktan, may emosyon din, no? Hindi po kami perpekto, no po. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon because ang Holy Spirit ang nagpapalakas sa aming spiritual na pamumuhay. Kung ganun po ang kilos niya sa buhay na ko bilang lingkod niya at bilang mga lingkod ng Diyos, at naniniwala ako na every time na nadi-discourage ang mga servant ni God, ang Lord ang nag-i-strengthen sa bawat isa. No po? Ganun din po sa ating lahat, mga kapatid. Kung paano niya kami pinalalakas, ganun din po niya kayo palalakasin. And anytime na ma-feel natin ma-discourage, natututo tayong utusan ng ating sarili. Op. Ayaw ng Holy Spirit niyan. No? May nabasa nga po ako na learn to to set aside negative thoughts, negative mindset, negative things into your mind. No? Alisin mo, i-set aside mo. Alisin mo 'yan. No? Bakit? Kasi hindi makakatulong sa iyo. Stress, normal na nadating, pero kailangan nating matutunan sa banal na spirito papaano tayo tatayo, maninindigan sa mga stress ng buhay. No? So anytime na nakakaramdam tayo ng anxiety, huwag mong babyhin. Every time na nakakaramdam tayo ng depression, kasi dumating din naman po ako dyan, mga kapatid. So ang sinasabi sa atin ng Panginoon, I'm here. The Holy Spirit is always here actively. No? He wants to involve into your daily walk in God. So siya magdadirect sa atin, no, patungo sa tamang pamumuhay na nais ng Panginoon sa atin. Amen. Number 4, the Holy Spirit leads you in the right direction. Sa tamang direksyon, no? Siya ang gagabay sa tamang direksyon. Ang aim ng Holy Spirit is to lead you according to God's will. Sabi ng Romans 8:14, ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. We always claim that we are a part of children of God. We are child of God, no? Tayo mga anak ng Diyos, no po? So bilang mga anak ng Diyos, ang tanging gagabay sa ating paglakad sa kalooban ng ating Diyos Ama ay walang iba kundi ang patnubay ng Holy Spirit sa buhay natin. No? So, kung tayo mga anak ng Diyos, tayo po'y pinapatnubayan. Ang Holy Spirit po ang papatnubay sa atin patungo sa tamang direksyon ng buhay. Hindi po ibang bagay. Hindi po itong mundong ito ang maggagabay sa iyo. Hindi rin ang iyong sarili ang maglilid sa iyo into God's will. The Holy Spirit aims to lead you according to God's will. So if you will allow the Holy Spirit to take the reins instead of letting your personal ambition drive you, madadala ka niya sa tamang hakbangin, sa tamang direksyon. I remember, mga kapatid, meron akong isang desisyon na kailangan pong gawin.
And I ask the Holy Spirit to guide me, to lead me into the right direction, to lead me to the person na makakausap ko, na matutulungan ako din, magagabayan ako na guided ng Holy Spirit. And I'm so blessed, mga kapatid, dahil yung taong ito ay talagang sinasabi niya sa akin kung ano ang dapat kong gawin at ano ang mali. No? Hindi po madali yon, mga kapatid. At naniniwala po ko kung anak tayo ng Diyos, hingi tayo ng patnubay sa banal na Espiritu. Siya ang gagabay sa atin sa tamang mga desisyon, sa tamang gagawin natin sa buhay, hindi po tayo. Kasi ang dami na nga nating palpak, ang dami nating mga desisyong ginagawa na hindi po naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya madalas tayo nagkakamali, kaya madalas tayong nawawala sa Kanya, madalas yung ating mga decision making, yun ang nagiging dahilan para mas lalo tayo mapalayo sa Panginoon. So napakahalaga ng pinapatnubayan tayo ng Espiritu. At kung anak tayo ng Diyos, alam natin dapat kung sino ang papatnubay sa atin. Siya po ang ating counselor. Siya ang ating great help, no? Siya ang magli-lead sa atin. Siya ang papatnubay sa atin, mag-guide sa atin. Kaya nga, if we allow the Holy Spirit to lead us into a right direction, talagang yung magagawa natin mga desisyon ay magiging tama. Amen? So, balik po tayo. Sumunod, number 5. The Holy Spirit teaches you the Word. Okay? So, nalilimutan natin na ang Holy Spirit ang ating dakilang guro ng salita ng Diyos. So, when we read the Bible and when we pray, let's invite the Holy Spirit into our devotions. No? Imbitahan natin ang Holy Spirit na turuan tayo sa ating pagde-devotion, sa ating pananalangin. Kasi sabi, John 16:13, pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan. Again, Holy Spirit, tagapagturo ng katotohanan. Ano gagawin ng Holy Spirit? Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Madalas, hindi natin naiintindihan kung ano sinasabi ng Lord. And when you invite the Holy Spirit, siya po magtuturo ng katotohanan, tutulungan niya tayo para maintindihan natin ang lahat ng katotohanan. At ang ituturo niya ay hindi galing sa Holy Spirit. Sabi niya, ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Let's ask the Holy Spirit to help you understand what you are reading and allow Him to quicken the wisdom, no, na mabilis mong maintindihan. Yun yung word na mabilis mong maintindihan yung word ng Panginoon sa buhay mo. Ang maganda sa Kanya, ituturo niya, hindi yung galing sa Kanya, yung sinasabi ng Ama. Sasabihin niya kung ano lamang ang narinig niya, ang ipinapahayag din niya sa atin ay ang tungkol sa mga bagay na darating pa, na plano ng Panginoon sa ating buhay. So napakahalaga po na bawat pagkakataon sa ating buhay ay natututo tayong humingi ng pagtuturo sa ating teacher, great teacher, no? A holy teacher, ang tagapagturo ng katotohanan, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Pang-anim, He reveals your God-given future. The Holy Spirit can give you insights into what God has planned for you. So, ang Holy Spirit po nagbibigay ng God-given future. Kung ano magandang plano ng Diyos sa buhay mo, ihahayag niya yan sa iyo, sa buhay mo. Okay, siya magbibigay ng mga insights, revelation ng plano ng Panginoon sa iyo in the future, no? Sabi sa Gawa 20:23, ang alam ko lang kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. No?
Sipin mo, kahit nasa bilangguan na at pag-uusig si Pablo, makikita natin, alam niya na pinapaalalahanan siya ng banal na Espiritu. So this revelation ng Holy Spirit might come through vision, no? Pangitain, dreams, sa panaginip, or even yung desire. No? Malalaman mo ang vision kung galing sa Panginoon, kung malalaman mo yung dreams mo kung galing sa Panginoon, malalaman mo yung desire mo kung galing sa Panginoon, kung naka-align yan sa will ni God, sa Word of God. Paano mo malalaman yung God's will? Through obeying the Word of God. So kung makikita mo na akma, naka-align doon sa plano at kalooban ng Diyos sa buhay mo, ito'y galing sa Diyos. So pag ikay may pangitain, kapag ikay may panaginip, meron kang dinidesire sa iyong puso, the best thing you can do is to align that vision, dreams, and desire to God's will, to God's Word, no? So napakahalaga niyan. Kung minsan iniisip mo, yung bang panaginip kong yun ay naka-align sa Lord o hindi? Mapapalayo ba ako sa Diyos o hindi? Mapapalapit ba ako sa Kanya o hindi? Yung mga ganung bagay, mga kapatid. Number 7, the Holy Spirit assists you in worship. Okay? The Holy Spirit helps you worship Jesus wholeheartedly. No? Siyang tutulong sa ating sumamba sa Kanya ng buong puso. Philippians 3:3, Filipos 3:3, ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Ayan. Totoong sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. At ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. So the Holy Spirit doesn't bring attention to Himself. Instead, He enables us, no? He enables us to focus our love and adoration on Christ. So kapag tayo po'y sumasamba sa Panginoon, ang nadadala tayo ng Holy Spirit to focus on Jesus, to focus on Christ, to focus on God's finished work. No? Doon mag-focus tayo sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Na ang maipagmamalaki, no, every time na sumasamba tayo, ay ang tinataas ng Holy Spirit sa buhay natin para tayo makasamba ng totoo ay walang iba kundi si Kristo Jesus. No? Fino-focus niya yung love and adoration natin kay Christ. Okay? Number 8, the Holy Spirit comforts you. Kapag tayo po'y dumadaan sa mga challenges ng buhay, kapag tayo po ay nadadown sa ating sa ating buhay, ang Holy Spirit po ay handa po tayong i-comfort. Handa tayo niyang i-comfort, alagaan, kalingain sa mga panahon na tayo po ay nahihirapan, natatakot, 'di ba? Basahin natin yung Acts 9:31. Pagkatapos noon, naging matiwasay ang pamumuhay ng iglesia sa buong Judea, sa Galilea at sa Samaria. Lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya at namuhay silang may takot sa Panginoon. Pinalakas ng banal na Espiritu ang kanilang loob, kaya lalo pa silang dumami. So nakakatuwa sa Holy Spirit, talagang i-comfort ka niya sa panahon na talagang down na down ka. Siya magpapalakas ng loob mo, siya ang mag-aalaga sa iyo, siya ang kakalinga sa iyo, siya ang magpaparealize sa iyo na hindi ka nag-iisa, na may kasama ka. At magsisimula lang yung comfort na ito sa iyong buhay if you will spill over into other areas of your life. If you will begin the Holy Spirit to move, you will allow the Holy Spirit to move into your life. So anong dapat natin gawin? Go to the Holy Spirit. He is your comforter when all comforts fail. Darating ang pagkakataon, maiiwanan ka ng marami. Darating ang pagkakataon na papakiramdam mo nag-iisa ka na lang. You have to go to the Holy Spirit. You know where to go.
Alam mo kung saan ka babalik. Alam mo kung saan ka pupunta. So, go to the Holy Spirit. He is your comforter when all comforts fail. Number 9, ways, no, para matulungan tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit wants to empower you. No? The Holy Spirit wants to empower you. No? The Holy Spirit doesn't just give you power for the sake of it. Hindi ka lang niya bibigyan ng kapangyarihan para lang masabing may kapangyarihan ka. No? Acts 1:8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria at hanggang sa buong mundo. So hindi lang po kapangyarihan na basta kapangyarihan lamang ang ipagkakaloob sa atin ng Holy Spirit. The Holy Spirit will empower us para mas lalo tayong maging effective. Maging epektibo tayong tagapagpahayag ng mga bagay tungkol kay Jesus. No, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Judea, hindi lang sa Samaria, kundi sa buong mundo. So if you want to become an effective Christian, gusto mo maging effective in fulfilling your calling, your God's calling into your life, if you want to become an effective in the ministry for you to serve God more and more into your life, you need the Holy Spirit empowerment. Kailangan natin ng Holy Spirit. No? Hindi lang Holy Spirit masabing meron ka lang kapangyarihan, kundi ang sinasabi ng Holy Spirit, ako ang magbibigay sa iyo ng effectiveness. Ako mag-empower sa iyo para mas ma-fulfill yung God calling, no, yung calling of God into your life. No? Amen? So wag tayong magtaka bakit na kahit nasa church tayo, hindi tayo effective. Kahit nasa ministry tayo, hindi tayo effective because kailangan natin ng Holy Spirit mag-empower sa atin. Hindi lang tayo maging mahusay, kundi mas maging epektibo. No? Mas maganda yung hindi ka lang mahusay sa isang bagay, dapat epektibo ka rin sa ginagawa mo para sa paglilingkod sa Panginoon. And last but not the least, number 10, ano pa ang gusto itulong sa atin ng Holy Spirit? He wants to build fellowship with you. The Holy Spirit wants to have a close, loving relationship with you. 2 Corinthians 13:13, naway sumainyo lahat ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu. So sa pamagitan po ng Holy Spirit, tutulungan po niya tayong magkaroon sa pakikipag-isa natin sa banal na Espiritu at inalaw natin ang Holy Spirit na kumilos sa buhay natin. Siya po ang magbibigay sa atin ng close relationship, no? Katulad po ng disciple ni Jesus, no? Yung 12 disciples si Jesus. Ang Holy Spirit po ang nagbigay sa kanila ng close relationship to each other, especially to God. So, yan na po yung 10, mga kapatid. Unahin natin, number 1, ano sabi ng number 1 na ways to help us? He makes you holy. Number 2, He creates a Christ-like attitude within you. Number 3, He strengthens your inner man. 4, He leads you into the right direction. 5, He teaches you to the Word. And then 6, He reveals your God-given future. 7, He assists you in worship. 8, He comforts you. 9, He wants to empower you. 10, He wants to build fellowship with you. So, there you have it, mga kapatid. These are the wonderful ways that the Holy Spirit wants to be active into your life. Mga kapatid, sa umagang ito, gusto ng Lord maiparamdam sa atin, maipadama sa atin na seryoso siya. Seryoso ang banal na Espiritu. He is very active right now. He wants you to know this morning, if you will allow your life, no? If you will allow the Holy Spirit to move into your life right now, the Holy Spirit will help you. The Holy Spirit will support you. The Holy Spirit will guide you.
to make your relationship to God closer and closer and closer each day. These are the wonderful ways that the Holy Spirit wants to be active into your life. Paano siya magiging active sa buhay mo? Paano magiging aktibong kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay mo? You have to understand. You have to invite Him. You have to open the door of your hearts for more intimate and powerful walk with God. Kung desire ng puso mo yan, to get to know the Holy Spirit more, kapatid, let me pray for you. Let's ask our dear Holy Spirit na siyang kumikilos simula pa ng mensaheng ito. Kumikilos na siya sa buhay mo. At nais niyang kumilos at may gawin sa buhay mo. Gusto niya ma-empower ka. Gusto niya hindi ka lang basta mahusay, kundi maging epektibo ang iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sama-sama tayong lumapit sa banal na Espiritu ngayon pong umagang ito. Our dear Holy Spirit, thank you for being active into my life. Salamat dahil mas lalo po naming naintindihan, mas lalo po naming naunawaan ang gaya mong gawin sa aming buhay. We desire to get to know you more and more and more. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin na ang kabanalan ay nagmumula sa iyo, na ikaw lamang ang magbibigay sa amin, na magpoproduce sa amin ng bunga ng banal na Espiritu sa aming buhay. Help us and create in us a Christ-like attitude within us. Lord, help us to strengthen our inner self, our inner soul, Lord God, upang kaya naming harapin ang lahat. Thank you for leading us into a right direction. Teaches us the Word. Your Word reveals to us your future, O God. Your God-given future na inihanda mo para sa amin. Thank you for assisting us in worship, in spirit and in truth. Thank you, Lord, for always comforting us. Thank you, dear Holy Spirit, because you want to empower us. You want to build fellowship with us. Lord, kaya po sa umagang ito, we ask you, our dear Holy Spirit, to move into our lives. Na ikaw po ang siyang manguna sa amin. Na sa dami ng pagkakataon, Panginoon, sa tagal na namin marahil na Kristiyano, ito po yung hindi po namin naiintindihan. Ito yung maaaring nawawaglit sa aming isipan. Na may banal na Espiritu na active, buhay, na siyang nais kumilos sa aming buhay para kami tulungan na mas lalong lumago, mas lalong masuportahan, at mas lalong maging matindi ang aming relasyon sa iyo, Panginoong Jesucristo. Thank you, dear Holy Spirit, because you are the key for us to be more in love, no? Talagang may pagmalaki, maitaas, maluwalhati si Kristo sa aming buhay. And thank you. Dahil sa pagkakataong ito, Lord, tinuruan mo kami na sa banal na Espiritu kami magtiwala, na kasama namin ang Holy Spirit sa mga pagkakataon at oras at sandaling ito, na siyang tutulong sa amin to grow, to support, and to become an effective Christian, to become an effective child of God. Maraming salamat po, Lord God. Thank you, dear Holy Spirit. And we praise Jesus for this wonderful truth na itinuro mo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po. We bring back all the glory, honor, praise in Jesus Christ's name, by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Patuloy ang aking pasasalamat sa banal na Espiritu na siyang nagturo sa atin ngayon para mas lalo nating makilala
si Kristo sa ating buhay. God bless you mga kapatid. Maraming salamat sa iyong pagtutok sa umagang ito. Maraming salamat sa mga kapatid natin na ngayon pa lamang, sa mga first-timers natin, sa mga VIPs natin, na mga first time na nakadalo sa gawaing ito. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ninyo. Nawa po hindi po ito maging huli. Ito'y maging simula pa lamang ng gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, sa pagsama sa akin sa loob ng 1 oras at mahigit o 2 oras natin pagsasama-sama sa online worship na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa inyong lingkod. Maraming salamat po again. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Panginoon at matuto po tayo lagi na talagang magpasakop at hingin natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. God bless you. To God be all the glory. God wants to bless you more and more, no? At magagamit ka ng Panginoon talaga if you allow the Holy Spirit to help you. God bless you. To God be all the glory. This is Pastor Marvin saying, God loves you so much. Maraming salamat po. Glory to God. sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka.
happy